Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Camarines Sur, kabilang ang Naga City dahil sa kabi-kabilang pinsalang iniwan ng bagyong Glenda. Posible raw na umabot sa 80% ng agrikultura at kabuhayan ang naapektuhan sa probinsya. Mula sa Naga City, makibalita tayo live kay Mark Bongat ng GMA Bicol. Mark, sa maghapon natin pag-iikot dito sa probinsya ng Camarines Sur ay nakita nga natin iniwang epekto ng bagyong Glenda. Ang Naga City at Camarines Sur nagdeklara ng state of calamity. Naramdaman ng mga Bicolano ang lakas ng hugpit ng bagyong Glenda sa buong probinsya ng Camarines Sur. Sa Naga City, pasado alas 10 ng gabi nang maramdaman ang lakas ng bagyo. Tila ipo-ipo ang lakas ng hangin na sinabayan pa ng buhos ng ulan sa sentro ng syudad. May marinig pang ugong na tanda ng mabilis na pagragasa ng ulan at hangin. Kanina sa pagkalma ng panahon, tumambad sa kalsada ang mga natumbang puno. Agad naman itong inalis sa mga tauhan ng Public Safety Office para hindi maabala sa mga sasakyang daraan. Nabasag naman ang mga salamin at nasira ang dingding ng ilang establishmento sa syudad dahil sa lakas ng hangin. Dahil dito, dineklara ang state of calamity sa Naga City at buong probinsya ng Camarines Sur. Posible raw kasing umabot sa 80% na agriculture at livelihood ang naapektuhan sa buong probinsya. Ayon sa PDRRMC Camarines Sur, mahigit 43,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Glenda. Mahigit 19,000 pamilya naman ang inilikas dahil sa storm surge, landslide at pagbaha. Wala namang naitalang namatay pero 7 umano ang sugatan dahil sa bagyo. Halos 2,000 bahay naman ang nai-record na partially damaged. Isa umano ito sa bibigyan atensyon ng lokal na gobyerno ng Camarines. Puro ngayon ng Kasureco 2 kung kailan may babalik ang normal ng kuryente sa mga sakop nilang lugar. Marami kasing tumumbang poste ng kuryente dahil sa lakas ng bagyo kagabi. Naka-red alert umano ang Luzon grid kaninang umaga, nakasagsagan ng paghugpit ng bagyong Glenda, nakaapekto sa kanyang mga transmission lines. Mark, kanina nga naramdaman ay nagkaroon din ng aerial survey sa probinsya ng Albay. Kasama dyan ang OCD, DSWD, DILG, pati na rin ang DOH. Ito yung ipagawa nila sa pag-assess kung ilan talaga yung damage base naman sa naging resulta ng kanilang aerial survey, moderate lang naman daw yung naging damage. At yan ang latest mula dito sa Naga City. Ako si Mark Bongat, nagbabalita Pilipinas.